Doon sa nakaraang video natin, tinalakay nga natin dito si Ombudsman Boyeng Rimulya at umiiyak siya dahil sa pinagbigyan po ng Sandigan Bayan yung request ni dating Senador Bong Revilla na makapagpiyansa sa mga kasong isinampangan ng Ombudsman. So ang nakita ng Sandigan Bayan ay mahina nga po yung kasong isinampa. Kaya pinayagan po ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa at makauwi muna panandalian itong si Bong Revilla sa kanyang mga pamilya. Ngayon, dahil dun sa pagkaka-bail nga ni Bong Revilla, umaalma si Boyeng Rimulya na parang ang dating nasuhulan po ang Sandigan Bayan dahil sabi nga niya, mukhang tinatrabaho na yan dati pa, kaya pansamantalang binigyan ng pansamantalang paglaya itong si Bong Revilla. Tapos pakikiusap pa raw siya sa Supreme Court para nga daw kumbaga yun nga parang sanib puwersa siya sa Supreme Court para nga pigilan yung naging hatol ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa itong si Bong Revilla. Kaya dito pinuna itong si Boyeng Rimulya sa kanyang mga pinagagawa dahil nga parang tila binibigyan niya ng mali siya yung pag-grant nga ng bail dito kay Bong Revilla at parang sinasabi nga na mukhang nagkaroon po ng lagayan sa Sandigan Bayan, nagkaroon ng palakasan, nagkaroon ng irregularities, bakit na pinigyan ng pansamantalang laya itong si Bong Revilla. So ito panoorin po natin itong pagkastigo rito kay Boyeng Rimulya at ilalantad niya kung ano ba yung mga nagiging diskarte dito ni Boyeng Rimulya. So ito panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Oo. Kanina Attorney Judd, pinag-uusapan namin ni Cumbachero na yung paghahabol sa impeachment kay VP Sara, para sa iba walang value kasi merong ibang dapat na habulin na mas malalaking halaga ang dapat na habulin. Kaya ho pumapasok dito, kaya nagagamit ho dito si dating Speaker Martin Romualdez. Tinitingnan ho na iba, ito yung magandang pambalansi dyan. Sa monitoring at pagsubaybay po ninyo, Attorney Judd, ano bang nakikita ninyo sa ikinakaso kay dating Speaker Martin Romualdez? Parang ganun lumalabas sa Anthony at Jerry. Nakakalungkot kasi nga nabanggit ko nga kanina, may sinabi si Ombudsman na parang tinatrabaho daw yung korte. Ngayon, hindi ko alam kung ano ibig niya sabihin, pero ang dinig ko doon, parang lumalabas na nasusuhulan yung korte. Tapos ang sabi niya, kakausapin pa niya si Chief Justice tungkol dito. Di pati siya, tinatrabaho niya rin. Dapat siguro, hindi ganun yung mga pahayag ng ombudsman. Ito isang independenteng office at saka mataas ang katungkulan. Halimbawa, dun sa punto na kukunin niya si Bonoan na state witness, abay, ang sinasabi, pag hindi nagustuhan ko yung testimonya na ibibigay ni Bonoan labang kay Romualdez, ibabalik ko siya sa kaso. Pag nagustuhan ko, ilalabas ko. So, tapos, yung sa 18 Marines, naku, ganun din ang ginawa. Yung joint affidavit, pinawalang bisa at sinabi ito dahil panay kasinungalingan. Hindi pa nga kinasuhan yung mga 18 Marines at may mga warrant na ngayon. Pero si Ombudsman, kinuha niya yung 8 doon. Pinagawa ng mga affidavit laban kay Romualdez at ito siyang gagamitin. Ngayon, ito pa, doon sa 8 yun, yung 3, merong mga paratang laban kay Senator Chis Escudero nandun sa joint affidavit. Bakit yun ay hindi na sinama dito sa mga bagong affidavit laban kay Romualdez? So, parang hindi maganda at kanya'y talagang matagal niya na kasing tinuturo yan si Romualdez eh. O kung bakit ngayon biglang bumulusok itong kaso ni Romualdez, kung naalala nyo, bago magsona, doon pa lang niya inanunsyo na magpe-preliminary investigation. Bakit ganun? Ilang buwan niya na yung tinatrabaho yung kaso ni Romualdez. So, kahina-hinala itong mga pinapakita ng ombudsman. Huwag niyong kalimutan, ako naging biktima rin ng opisinang yan. Pag yan talaga, hindi niyo pinita, madaling maabuso ang makapangyarihan yan. Yan lang sasabihin mong tinatrabaho yung Sandigan Bayan. Ano ang ibig niya sabihin? Nasusuhulan? Isa lang yung nakuha niyang boto kasi
yung bail, no, yung piyansa binigay kay Senator Revilla na alam natin katunggali nila sa politika. Oh, isa lang nakuha niya boto. Sinasabi parate na nahihirapan daw siya kasi yung mga abogadong kalaban nila, mga bayaran at matataas ang bayad, magagaling, ganun. Alam mo, Anthony, Jerry, I'm sorry to say, pero ang karanasan ko, natatalo ka sa korte pag ang kaso mo bulok. Pag mahina yung kaso mo, talo ka. Huwag mo sasabihin, pupunta-punta ka doon, tapos sasabihin mo, bayaran yung referee. Anong klase yun? Attorney. Pati kang abogado yan si Boying Remulla, nagtataka ako, bakit ganyan yung pahayag? Hindi maganda. Di ba? Dahil nga feeling ni Boying Remulla, siya yung pinakamagaling, hindi siya pwedeng magkamali. Dahil nga ang pinakamandato niya rito, lahat ng kalaban ni Bongbong Marcos, may pakulong niya. So, panay ang presko niya na hinug na raw yung mga kaso, airtight daw yan, malakas ang mga ebidensya, kung ano-ano pa para sabihin talagang guilty na yung mga sinampaan niya ng kaso. Pero pagdating sa korte, sabi nga ng abogado na to, kung mahina naman, bulok yung mga isinasampa mong kaso, talagang madidismiss yan. So, ganito nangyayari ngayon. So, unti-unti na pong nabubulok yung mga isinasampang kaso ni Boying Remulla. So, unang-una na rito yung kay Senator Bong Revilla, nabulok na po yan. So, possible po yung susunod yan, yung kay Jinggoy Estrada, ganun din po yung mangyari. At yung kay Senador Rodante Marcoleta. So, parang ano na yan, magkakaroon na ng yung pagkakasunod-sunod na ng epekto. Tapos, yung isa pang punto rito, bakit yung kay Martin Romualdez hanggang ngayon nasa preliminary investigation pa rin? Halos 1 taon na yan tinatrabaho ni Boying Remulla. Samantalang yung kay Rodante Marcoleta, hindi man lang tumagal ng 1 buwan, nahanapan niya kaagad ng butas para nga maipakulong itong si Senador Rodante Marcoleta. Tapos yung kay Jinggoy Estrada, di ba? Tapos ang isa pa nakakatawa rito, yung ginamit na affidavit para nga magdiin daw rito kay Martin Romualdez, yung affidavit ng 18 Marine na dating security aid ni Saldico. Parang kung isipin mo, bakit yun ang ginamit mo kung sinasabi nyong sinungaling yung 18? Bakit yung 18 sinasabing ex-marine na yan, yun yung naging qualified, yung naging testimonya nila pagdating kay Martin Romualdez, pero pagdating sa ibang mga akusado, parang hindi na siya qualified, hindi na siya applicable. Kasi parang di ba, si Jesus Escudero, alam naman natin na nabanggit ng 18 sundalo, si Bongbong Marcos, nabanggit din niya, si Sandro Marcos, ang dami nilang binanggit. Pero bakit ni isa doon walang napuntang kaso, walang man lang, di ba? Wala man lang nag-prosper kahit isa. Dahil ang sinasabi ni Boying Remulla, hindi daw kapani-paniwala yung mga testimonya nila. Pero pagdating kay Martin Romualdez, nagkaroon naging valid yung mga affidavit nila. So doon nakikita mo talagang hinihilot lang nito ni Boying Remulla yung mga kaso, dahil nga sabi nga isang batikang abogado ito. So, bending dalaw ang ginagamit para lang sa mga kung sino yung gusto niyang makasuhan. Tulad na lang ni Bunuan, di ba? Parang siya yung nagdidikta. Kung hindi daw niya magugustuhan yung magiging testimonya niya, pwede niyang ibalik sa kulungan, at kung magugustuhan naman niya, pwede niyang tanggalin at ilagay sa state witness, mawalan ng kaso. So, iyan ang karakter ni Boying Remulla, bending dalo. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.